Lundag sa kakaibang mundo ng kaba sa Kwento ng Kaba. Alamin ang kwentong puno ng takot at kababalaghan. Mag-subscribe, like, at share na, at huwag kakalimutang mag-share ng iyong kakaibang karanasan. Ang magandang babae sa kagubatan. Nagsimula ang lahat isang tahimik na gabi sa isang maliit na bayan sa Pilipinas. Ang pangalan ng bayan ay San Agustin, isang bayan na kilala sa mga kagubatan na nagpapalibot dito. Sa bayang ito, naninirahan si Berto Culimpo, isang masipag at matapang na tao. Isang araw, nabalitaan ni Berto na may isang magandang babae na namamalagi sa kagubatan. Hindi ito ordinaryong babae dahil sinasabing siya ay isang diwata. Sa kabila ng mga kwento, nagpasya si Berto na puntahan ang kagubatan. Berto, huwag kang pupunta doon. Delikado, paalala ng kanyang kaibigan na si Jose. Ngunit matigas ang ulo ni Berto. Hindi ako natatakot, Jose. Gusto kong makita ang diwatang iyon, sagot niya. Sa kanyang paglalakbay, nararamdaman niya ang kakaibang katahimikan ng kagubatan. Habang naglalakad, bigla siyang nakarinig ng mahinang awit. Napatingin siya sa kanyang paligid at nakita niya ang isang napakagandang babae na nakatayo sa harap ng isang malaking puno. Magandang gabi, Berto, bati ng babae, na tila alam na ang kanyang pangalan. Ako si Maria, ang diwata ng kagubatan. Napanganga si Berto sa kanyang ganda. Ngunit, may kakaiba sa kanya. May malungkot na ngiti sa kanyang mukha. Hindi ka dapat nandito, Berto, ani Maria. May masamang espiritu na nagbabantay sa kagubatan na ito. Nais niyang makuha ang aking kapangyarihan. Natakot si Berto ngunit nagpasya siyang tumulong kay Maria. Sa mga susunod na araw, sinubukan nilang labanan ang masamang espiritu. Ngunit sa huli, hindi nila ito nagawang talunin. Kailangan nating magpatuloy, Berto, sabi ni Maria. Hindi tayo pwedeng sumuko. Sa mga sumunod na araw, sinimulan nila ang kanilang pakikipaglaban sa masamang espiritu. Sa kanilang bawat hakbang, nararamdaman nila ang bigat ng kanilang responsibilidad. Ngunit hindi sila nawawalan ng pag-asa. Isang umaga, habang naglalakad sila sa kagubatan, bigla silang napahinto sa harap ng isang malaking puno na puno ng mga bulaklak na kumikinang sa liwanag ng araw. Yan ang puno ng buhay, sabi ni Maria. Dito tayo makakakuha ng kapangyarihan para malabanan ang masamang espiritu. Habang lumalapit sila sa puno, biglang lumabas ang masamang espiritu. Itim na itim ito at may malalaking mga mata na parang nagliliyab. Nandito ka na naman, Maria, anito. Hindi mo ako matatalo. Akin na ang kagubatan na ito. Ngunit hindi natitinag si Maria. Hindi kita papayagan, sagot niya. Nagsimula na ang kanilang laban. Habang naglalaban sila, nakita ni Berto ang isang bulaklak na nagniningning ng husto. Alam niyang iyon ang kailangan nila. Lumapit siya sa bulaklak at kinuha ito. Ngunit bigla siyang hinampas ng masamang espiritu. Nahulog siya sa lupa at nawalan ng malay. Nang magising si Berto, nakita niya si Maria na lumalaban mag-isa. Tumayo siya at tumakbo papunta sa kanya. Maria, ito ang bulaklak. Sigaw niya. Tumingin si Maria sa kanya at ngumiti. Salamat, Berto, sabi niya. Kinuha niya ang bulaklak at biglang nagniningning ang kanyang katawan. Lumakas ang kanyang kapangyarihan at natalo niya ang masamang espiritu. Berto, nagtagumpay tayo, sabi ni Maria. Ngunit bago pa man sila makapagdiwang, bigla na lang nawala si Maria. Maria, saan ka? Sigaw ni Berto, pero walang sumagot. Nag-isa na lang si Berto sa kagubatan. Nawala na ang masamang espiritu pero nawala rin si Maria. Maria, babalik ako, pangako ni Berto. Hahanapin kita. Sa mga sumunod na araw, hindi tumigil si Berto sa paghahanap kay Maria. Sa bawat sulok ng kagubatan, sa bawat dahon at bawat bulaklak, hinahanap niya ang kahit anong bakas ni Maria. Ngunit sa kabila ng kanyang pagsusumikap, hindi niya ito natagpuan.
Isang araw, habang naglalakad siya sa tabi ng isang ilog, bigla siyang nakaramdam ng kakaibang init sa kanyang bulsa. Nang tingnan niya ito, nakita niya ang bulaklak na kanilang ginamit para talunin ang masamang espiritu. Nagniningning ito ng husto at bigla na lang naglaho. Sa kanyang pagkabigla, bigla na lang lumitaw si Maria sa kanyang harapan. "Maria, ikaw ba yan?" tanong ni Berto, hindi makapaniwala. "Oo, Berto, ako ito," sagot ni Maria. "Pasensya na kung nag-alala ka. Kailangan kong mawala para mabigyan ng sapat na lakas ang kagubatan." Napangiti si Berto. "Mahalaga ang kagubatan, pero mahalaga ka rin sa akin, Maria." Tumawa si Maria. "Salamat, Berto. Dahil sa iyo, naligtas natin ang kagubatan." Mula noon, naging malaya na ang kagubatan mula sa masamang espiritu. Si Maria, bagamat hindi na lumilitaw, ay nararamdaman pa rin ni Berto sa bawat ihip ng hangin, sa bawat tunog ng mga hayop, sa bawat bulaklak na sumisibol sa kagubatan. At si Berto, bagamat naiwan sa kagubatan, ay masaya. Alam niya na sa bawat araw na dadaan, nandyan lang si Maria, ang magandang diwata ng kagubatan, na nagbabantay sa kanya at sa kagubatan na kanilang minamahal. Salamat sa walang sawang suporta sa aking mixing kwento ng katatakutan. Baka naman pwede mong pindutin ang subscribe button, like and share, para sa marami pang kwento ng kaba.